Alright, mega mega love shoutout. Naka-live si Attorney Enzo, mga kabsat, no? Ang topic niya, todo deny, sina Baligod at Defensor tungkol sa Maleta Boys. Barado sila kay Kerubin. Diyos ko po. O sige, pasok, Attorney. Hindi daw totoo yung sinasabi nila Senador Ping Lacson at ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na itong mga balibalita na threat, security threat, ubanta sa seguridad ng Senado at itong mga destabilisasyon na napapabalita ngayon, posibleng itong mga 18 na Maleta Boys na ito, ang tawag nito nila Defensor at ni Baligod, ex-Marines. Pero ngayon hindi na tinatawag yan na ex-Marines eh. Tayo ang ginagamit na natin, Maleta Boys. Kasi ang pakilala naman nila, nag-deliver daw sila ng mga maleta. O di tawagin nating Maleta Boys. Ngayon, dinideny nila Baligod at si ni Defensor, hindi daw totoo na sangkot o bahagi ang ginagawa nitong Maleta Boys sa mga planong destabilisasyon. Yan yung ano. Pero, maraming mga ebidensya patunay na ang mga ginagawa nila Baligod at sa kanila Defensor, posible nga talagang bahagi ng isang mga coordinated na plano tungkol sa destabilisasyon. Hindi sila nagtagumpay Ipapakita natin yan mamaya mga kabunyot. Pag-usapan natin yan. Napornada, Attorney. Pag-usapan natin yan. Napornada. Itong si dating Colonel Ariel Kerubin, ito dating Marine ito. Maganda yung kanyang paglilinaw mga kabunyog tungkol sa Marines. Kasi nagiging issue itong mga Marines na ito eh. So maganda ang paliwanag ni retired Colonel Ariel Kerubin tungkol dyan. Dati kasi siyang Marine din eh. So ito mga kabunyog, si Rusty Latore, i-greet muna natin. Si Ernesto Marfil, si La Rosas, Enzo Recto. Hey, hi, blooming love po sa inyo. Anahin nating pag-usapan itong kay Baligod. Todo dinay itong si Baligod mga kabunyog. Ang sinasabi ni Baligod, binibira niya sila Gatchalian at saka sila Rafi Tulfo. Saka sila Ping Lacson. Binibira nito ni Baligod. Sabi ni Baligod, hindi daw totoo yung mga lumalabas na akusasyon dito sa grupo nila. Kasi siyang tumatayong abogado nitong di umano'y mga Maleta Boys. Ito yung sabi ni Baligod mga kabunyog. Sabi ni Baligod, ni Libito Baligod, sabi niya, sa umano'y posibleng koneksyon ng ex-bagmen sa banta sa Senado. It's funny, I don't know why people of their stature supposed to be will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. We are a peaceful people. We do not know violence. We do not know dissidents. O yan mga kabunyog Ang tawag ng ABS-CBN, TV Patrol, ex-bagmen. Pwede nga ex-bagmen. Pero tayo ang ginagamit nating term Maleta Boys. Pero sa ABS-CBN ang gamit nila sa TV Patrol, ex-bagmen. Bakit kasi hindi na tinatawag na ex-Marines? Nakiusap kasi ang Armed Forces of the Philippines. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, nakiusap naman. Huwag nyo nang gamitin dyan kapag tinutukoy nyo yung grupo na yan nila Baligod. Yung mga tao na yan na mga di umano'y nag-deliver ng maleta, huwag nyo nang tawagin naman na ex-Marines. Kasi ang ibig sabihin ng ang Philippine Marines, nasisira naman yung pangalan. Kaya actually, ang nakiusap diyan na wag nang tatawagin niya na ex-Marines ay ang Philippine Marines mismo. Ang Philippine Navy, ang Armed Forces of the Philippines, sila yung nakiusap na kung maaari, wag namang tatawagin na yan na ex-Marines kasi nasisira yung pangalan ng Philippine Marines. Yung reputasyon ng Philippine Marines ay nasisira. Kaya mula ngayon, hindi na ginagamit ng mga media outlets yan, hindi na tinatawag na 18 ex-Marines. Kahit tayo, dati ginagamit ko rin yung ex-Marines. Pero para naman sa pagrespeto nga sa pakiusap ng AFP, hindi na natin din ginagawa. Ito, yung TV Patrol gamit nila ex-bagmen. Yung iba, ang gamit nila ex-cargadors. May gumagamit ng ex-cargadores. Pero tayo ginagamit natin Maleta Boys. Maleta Boys kasi sabi nila nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera. Tawagin nating Maleta Boys. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, itong sinasabing ito ni Libito Baligod, dinideny niya na itong mga tao niyang itong kliyente niya ay hindi daw yan sangkot. Sabi niya, hindi daw yan sangkot sa destabilisasyon. O kaya yung sinasabi ngayon nila Senador Ping Lacson at sa kanila Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na mayroon ngang threat sa Senado, sabi ni Baligod, hindi daw totoo yan. Hindi daw sila maaaring masangkot yan sa mga mga banta ng seguridad sa Senado. Ang problema kasi mga kabunyog, halimbawa ito. Ito yung yan, yung picture na yan. Tingnan niyo yan yan yung isang araw habang naghihiring yung Blue Ribbon Committee sa baba ni Erwin Tulfo at saka sila Gatchalian, sila Mig Subiri naghihiring dun sa baba, sila Kiko Pangilinan. Itong mga Maleta Boys na ito,
pumunta doon sa opisina ni Ruben Padilla. O yan, si Ruben Padilla, tingnan nyo yan. O yung nakaitim na yan sa gitna, si Ruben Padilla yan. Tingnan nyo yung naka-green sa kaliwa. Yung naka-green sa kaliwa. O, ano yan ha? Security yan ni Ruben Padilla. O, tapos tingnan nyo itong mukha na ito. O yan o. Yung nasa kaliwa, sa baba. O yung nabibilugan. O, yan din yung alalay ni Ruben Padilla. Alalay yan ni Ruben Padilla. Kung baga makikita natin, yan din yung naka-green dito. O, yung naka-green. At may mga post sa social media na ito umanong alalay na ito ni Ruben Padilla. Sangkot din yan sa pagpapatakas umano kay Bato de la Rosa. Agoy. So, kumbaga, sa mga nangyayari kasi ngayon sa Senado, yung mga kaguluhan na yan, si Ruben pinapaakyat doon yung mga, itong mga Malita Boys na ito ni Baligot, ay magulo na nga ang Senado. Tapos, labas-pasok pa itong mga tao ni Baligot, itong mga Malita Boys na ito, nagpapa-interview doon mismo sa loob ng Senado, sa opisina ni Ruben Padilla. Tapos yung mga DDS nagrarally naman doon sa labas. May mga pakulo pa na mga may daladalang kabaong. Ngayon ng araw, may pumasok ng DDS supporter doon mismo sa loob ng kabaong para ipakita daw na patay na ang demokrasya. Ang mga speakers doon, yung mga nagsasalita doon sa rally sa labas, mga mga retiradong opisyal ng military. Ang mga speeches nila halos nagbo-border na sa inciting to sedition. Nananawagan na sila ng ng mga pag-aaklas. Kaya nga may mga kaso sila ng inciting to sedition eh. Kahit gaano nila kadidinay na hindi daw sila naman nananawagan ng pag-aalsa. Pero yung mga mensahe nila, yung mga pananalita nila doon sa mga ginagawa nilang rally doon sa labas ng Senate, ganun ang nangyayari. Kaya kung titingnan mo, habang itong mga Malita Boys na ito ay pinapapasok ni Ruben Padilla doon sa Senado, kung ano-anong ginagawa doon, nagpipress con, sa labas naman, nagrarally naman yung mga DDS, nagsasalita rin doon, mga retiradong opisyal ng military, at ang mga pananalita nila ay panay, panawagan sa tao na kumilos na daw. Kung mga kabunyog mga kabayan, kung titingnan mo, malayo yung sinasabi ni Baligod na walang koneksyon. Ang sinasabi kasi ni Baligod, wala daw koneksyon itong kanyang mga tao, itong grupo nila ni Mike Defensor, wala daw yan koneksyon itong Malita Boys doon sa mga nangyayaring mga rally sa labas. Kung mayroon man daw lumalabas na mga balita ng destabilisasyon at kung may lumalabas daw na mga banta ng seguridad sa Senado. Low data, load now. Tayo magpapaload dito. Mag-J-load tayo. Kung titingnan mo, mga kabunyog mga kababayan, yung mga pinaggagawa ng grupo nila Mike Defensor, yung pagbubuo nila ng Rage Coalition, yung mga rallies nila na ginagawa at yung mga panawagan nila, yung mga salita nila na binibitiwan sa mga activities nila, sa mga rallies at events nila, lahat nananawagan sila people power na eh. People power. Actually, napakatagal na nilang gusto talaga nila ng people power. Kaya lang wala namang nagpapakilos kasing tao eh. Ngayon nga, yung rally nila, Independence Day doon sa labas ng Senado, ang sinasabi nila, dadagsain daw ng tao doon. Wala naman, iilan lang. Iilan lang. Puro vloggers. Para makakuha lang ng atensyon ng media, gumawa na sila ng kung ano-anong pakulo. Katulad ng isang supporter ng DDS, pumasok na doon sa kabaong. Ganun yung Kaya lang, itong lahat ng ito, sino naman ang magsasabing hindi yan konektado? Yung ginagawang rally doon sa labas ng Senado, yung mga matatap, mga talumpati na may mga tagapagsalita sila doon na ang panawagan na ay magkumilos na daw ang taong bayan at nananawagan na sila sa military na sumabay na daw. Lahat ng yun, nagbo-border sa inciting to sedition. Tapos sasabayan pa nitong mga Malita Boys na ito na nagpipress con din sa loob ng opisina ni Ruben Padilla. Kaya sino naman ang hindi mag-iisip na ang lahat ng mga nangyayari niyan ay koordinado? Kahit gaano kadidinay ni Baligod na hindi daw sangkot ang kanilang grupo sa mga destabilisasyon at itong pinaniniwalaang mga banta sa Senado, ang totoo, lahat ng indikasyon nagpapakitang may basihan yung pangamba ng liderato ng Senado. Halimbawa, tingnan nyo naman ito mga kabunyogo. Yung mga post nila Baligod. Tingnan nyo itong post ni Baligod. Yan mga kabunyog. Sabi ni Livito Di Baligod, sabi ni Rafi Tulfo, kargador lang daw sila, hindi mga bayani. Yang ganyang post na yan, ni Livito Baligod, inaano mo eh. Inuudyukan mo ang mga kasundaluhan, lalo na ang mga miyembro ng Philippine Marines, na magalit. Inuudyukan mo sila, ina-agitate mo sila. Anong pinapalabas dyan ni Livito Baligod? Sa post niya na yan, yung pinapakita niya dyan na magalit ang mga sundalo. Magalit yung mga Philippine Marines. Kasi, kung pinapakita niya dyan, bakit tinawag ni Rafi Tulfo na kargador itong mga Malita Boys na ito o mga ex-bagmen? Actually, ang pinagmulan niyan sa hearing ng Blue Ribbon noong June 8, ito yung sinabi ni Rafi Tulfo. Pakita natin, sabi ni Rafi Tulfo, let me call on them 18 kargadors. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-malitang pera, sabi nga nila. Yun nga po ang trabaho nila, magbitbit, magkarga ng maleta. Bakit kasi umabot sa punto na ang sabi ni Rafi Tulfo, kung siya daw ang tatanungin, tatawagin niya daw yun na 18 ex-kargadors. Bakit? Sabi kasi ng Philippine Marines, pakiusap ito ng Philippine Marines at ng AFP, wag naman daw nang tawaging Philippine Marines.
or ex-Marines. Kasi tama naman yung paliwanag ng Philippine Marines at ng AFP. Yung kanilang pagtrabaho kay Saldico, hindi naman yun related sa pagiging Marines nila. Kumbaga, nung nagtrabaho sila kay Saldico, kung ano man ang trabaho nila kay Saldico, security sila ni Saldico. Mag-provide ng security at sumunod kung anong pinapagawa ni Saldico. Yung trabaho nila ngayon ay hindi related sa pagiging Marines nila. Ibig sabihin, personal nilang trabaho yun. So kung nag-deliver man sila ng mga pera, sabi nila, hindi dapat gamitin yung pangalan ng Marines kasi nasisira din yung Marines. Yun ang pakiusap ng Philippine Marines. At yun din yung pakiusap ng AFP. Kaya nga ako rin, dati ang ginagamit ko rin, ex-Marines. Pero sabi ng AFP, pakiusap naman kasi nasisira din sila. Anyway naman, yung trabaho naman nilang ginawa kay Saldico, hindi naman yung trabaho nila bilang Marines. So ngayon, ang ginawa nila Rapi Tulfo sa hearing ng Blue Ribbon, sabi nila, sundin natin yung pakiusap ng AFP, ng Philippine Marines. Huwag natin silang tawaging Marines or ex-Marines. So nag-usap-usap, ano kayang tawag sa kanila? Sabi ni Rapi Tulfo, tawagin nating mga dating kargador. Yun yung paliwanag niya. Pero ang ibig sabihin ni Saldico ni Rapi Tulfo, actually malala pa nga yung tawag ni Yussi Castro eh. Sabi ni Yussi Castro, tawagin na lang ex-basureros. Kasi sabi naman nila, ang dinideliver nila basura daw. Ang code nila doon basura. Anyway mga kabunyog, mga kababayan, mainit na ang sitwasyon ngayon. Mainit yung sitwasyon sa Senado. Tapos ngayon, magpo-post si Baligod ng ganito. So ang post ni Baligod, ganito. Sabi ni Rapi Tulfo, kargador lang daw sila, hindi mga bayani. Hindi naman yun ang issue eh. Hindi ganun ang issue. Ang issue dito na sinasabi nila Rapi Tulfo, hindi naman sila matuturing na bayani. Kasi tinuturing sila ng mga DDS na bayani. Pero yung ginawa nila ay ikinakahiya ng mga Marines. Kaya nga ayaw na ng Marines na tawagin silang ex-Marines. Kaya sa totoo lang, ang pakiusap na yon na wag na silang tawaging ex-Marines ay galing mismo sa mga aktibo pang Marines. At kahit sa mga retiradong Marines, ayaw din nila na ma-associate na tawaging Marines yan. Actually, ayan yung sabi ni isang marangal na dating miyembro ng Philippine Marines, si retired Colonel Ariel Querubin. Sabi niya, naawa nga ako sa kanila kasi nagagamit lang sila yung 18 Malita Boys. Nagagamit lang, nakikita naman natin kung paano eh. Ginagamit lang sila ng mga gustong mag-destabilize. Galing na yan, ito talaga, totoong bayani ito, na ex-Marines. Totoo yan. Talagang ang ginagawa niya para sa bayan. Hindi siya nagtrabaho sa isang politiko na sangkot sa korupsyon na tulad ni Saldico. Kaya ito yung mas tama. Yung pakiusap ng mga aktibo pa sa serbisyo, yung pakiusap ng mga aktibo pa sa serbisyo ng Marines, huwag namang tawaging ex-Marines yan. Ang pakiusap din ni retired ng mga dating Marines talaga, tulad ni retired Colonel Ariel Querubin, huwag ding tawaging ex-Marines yan kasi nasisira sila. Hindi naman maganda yung ginawa nila eh. Kaya ngayon, itong sinasabi ni Rapi Tulfo, hindi naman yan, ang hindi sa kanila pagtawag na ex-Marines, hindi kagagawa ni Rapi Tulfo yun. Pakiusap yan ng Marines na sinunod lang nila Rapi Tulfo. Kung hindi ko na rin tinatawag na ex-Marines. Ang TV Patrol, yung balita ng TV Patrol, hindi na rin sila tinawag na ex-Marines. Tinawag na lang silang ex-bagmen. Yan tingnan nyo. Ex-bagmen. Kasi mga bagman daw sila ni Saldico. Pero ang ginagawa ni Baligod kasi, ginagalit ang mga Marines. Ginagatungan niya. Mainit na ang sitwasyon, pero pinapalabas ni Baligod, parang sinisira, parang ayaw tawagin itong mga Marines na ito ni Rapi Tulfo, mas tinawag daw na kargador. Masyadong alam natin na ang ibig sabihin ni Baligod dyan sa post niya na yan, nanggagatong siya nang-a-agitate siya, mga kabunyog. Kaya, mga kabunyog, nagtitrigger siya ng Kaya kahit sinasabi ni Baligod na hindi naman sila nagdi-destabilize, kahit sinasabi ni Baligod na hindi naman sila sangkot sa sinasabing posibleng threat sa Senado, pero itong mga posts na ito, mga kabunyog, ay nagtitrigger ng galit ng sundaluhan. Kaya sa totoo lang, medyo irresponsible ang ganyang post kasi nagagatungan yan ang dati ng mainit na sitwasyon. Nagagatungan. Ginagalit niyan itong ang mga retiradong mga opisyal ng militar at saka yung aktibo pang mga military, ginagatungan nilang magalit kay Rapi Tulfo. Yan yung yan yung actually kinakalat yung ganyang post ngayon ng mga DDS. Yan yung narrative nila. Na dinadala nila sa argumento na ito daw mga ex-Marines na ito, iniinsulto nila Rapi Tulfo. Mayroon pa ngang post na ganito eh. Ito ba ay isang kargador lang? Inawardan ito ni Coco Pimentel. Tapos pinupost nila yung mga pictures nitong mga ex-Marines na ito. Itong mga ex-Marines na ito, pinupost nila ito ng mga pictures niyan nung aktibo pa sila sa Marines. Wala namang question na ang iba talaga sa kanila ay naging naman talagang aktibo sa Marines. Totoo naman yun. Kaya lang, yung ginawa nila nung nandun na sila kay Saldico, hindi na yung trabaho bilang Marines. Yun ay trabaho na nilang personal. Kaya kung ano man ang ginawa nila doon kay Saldico,
Huwag nilang gamitin ang pangalan ng Marines kasi nasisira. Yun ang pakiusap ng Philippine Marines, mga kabunyog. So, ngayon, sabi pa ni Pukis, itong si Pukis si Pukis, retired general ito. Sabi ni Pukis, tinatawag nyo silang kargador lang hayaan nyo, may lalabas pa. Again, sa mga bagong pasok, shoutout po. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Ito mga kabunyog sabi ni retired Major General Romeo Pukis, DDS din ito. Sabi niya, sa Brave 18 natakot kayo. Antayin nyo ang Fearless 14 na kasama nila. Sasabog kayo sa mas malawak at malalim na nalalaman nila. Kumpleto ebidensya. Mayroon pa uling susunod na Valiant 7. Mga kargador wait lang. So ano dito ang ano na naman dito ang lumalabas? Ang pinapalabas na naman nila dito, ang banta ni retired Major General Romeo Pukis, DDS ito. DDS na retired general. Ito yung leader ng United People's Initiative, yung mga nagraraling mga retired military officers na DDS. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi nito ni itong sabi nito ni Romeo Pukis, ayaw nyo silang tawagin na ex-Marines. Ang tawag nga nila Pukis, Brave 18 daw matapang daw na 18. Tapos tinatawag nyo silang mga kargador sige, hintayin nyo. Sa susunod na mga araw, may lalabas pang 40. Actually, kahit si Mike Defensor, ganun din ang sinasabi. Sabi ni Mike Defensor, mayroon pang kasunod niyan. Hintayin nyo. Hindi lang yung 80 na yan. Kung pinag-iinitan nyo niya, yung 80 na yan, mayroon pang susunod yan, 14. Nakahanda na yan. Shoutout, Alan Anyway, Valencia. so, kung titingnan nyo dito sa ginagawa nila, mayroong 18 silang sinasabi, tapos mayroon pang 14. Ang ibig sabihin, planado talaga ito. Elican del Ang Carmen. ibig sabihin, planado talaga. Actually, ang naging mali kasi dyan sa sa Maleta Boys na yan, sa totoo lang, ang mga sinasabi nila hindi na tungkol sa korupsyon Sinasabi nila Pukis, sinasabi nila Baligod, sinasabi nila Defensor na yan daw mga Maleta Boys na yan, na dating mga bagmen ni Saldico na nag-deliver daw ng Maleta Boys. Marami daw yan nalalaman sa mga korupsyon sa gobyerno. Pero tingnan nyo naman yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Ang mga sinumpaang salaysay nila hindi naman tungkol na sa korupsyon sa gobyerno Di ba mga kabunyog, mga kabayan? O tingnan nyo, sino ang tinuturo nila na mga tumanggap daw ng mali-malitang pera? Si Leila de Lima. Si Leila de Lima. Yung Makabayan Black, sila dating Congresswoman Franz Castro, Congressman Raul Manuel, si dating Congresswoman Arlene Brusas. Yan yung mga tinuturo nila na tumanggap daw ng mali-malitang pera. Sino pa? Si Congressman Bene Abante ng Manila. Si Congressman Joel Chua, si Congressman Terry Ridon, si Congresswoman Beatrix Luistro. Ngayon, bakit yan ang mga binabanggit nilang mga corrupt daw na politiko na binigyan daw nila ng mali-malitang pera? Kasi yan yung mga aktibo sa impeachment ni Sara. Tama. Kaya tingnan nyo mga kabunyog, paano naman paniniwalaan itong mga Maleta Boys na ito? Sabi nila laban sila sa katiwalian. Pero ang ini-expose nila ng mga pangalan, hindi naman kapanipaniwala na involved sa katiwalian. Si Leila de Lima, si Franz Castro, si Trillanes, si Father Flavio Villanueva. Doon pa lang sirang-sira na sila paano sila na-expose? Ay di ba umakyat bigla si Congressman Alvarez, umakyat doon sa taas nung naghihiring pa sila Marcoleta saka si Pia Cayetano at si Alan Cayetano. Ang akyat doon ni Congressman Alvarez, umiska po na si Mike Defensor saka yung Maleta Boys. Pati si Marcoleta biglang tumayo. Sinong naiwan na lang? Si Alan Cayetano. Bakit sila umiska po? Bakit sila tumakas? Kasi sisitahin sila ni Congressman Alvarez. Sabi ni Congressman Alvarez, paano nyo nasabing tumanggap ako ng maleta? Sige nga, nasaan na yung mga dating sundalo daw na yon, mga ex-Marines daw. Nasaan na? Ba't wala na dito? Si Mike Defensor nasaan? Kasi sabi niya, mayroon ditong message si Mike Defensor sa akin yung tao niya. Kinukumbinsi daw siya na mag-endorse ng impeachment ni BBM. Ay hindi daw siya pumayag. Kaya siguro pinag-iinitan siya nila Mike Defensor kasi nga, hindi siya pumayag na i-endorse yung impeachment ni PBBM. Samantala, aktibo siya ngayon sa impeachment ni Sara. So nakikita na ngayon yung dahilan nitong mga Maleta Boys. Kaya, kahit gaano kasasabi nila Baligod, nila Defensor, nila Pukis, na anti-corruption ang advocacy nila, wala namang anti-corruption na doon sa linalabas nila. Ang linalabas nila, demolition job sa mga kongresista at senador na na aktibo sa impeachment ni Sara. Yan yung totoo. At saka yung mga aktibo doon sa Quadcom noon, si former Congressman Ace Barbers, former Congressman Dan Fernandez, yun. Kasama yan doon sa dinidiin nitong mga Maleta Boys na to. Kaya itong sinasabi na naman ni Pukis, mayroon na naman daw sunod. 14 na naman daw yan. Sinabi din niya ni Mike Defensor, mayroon na naman daw sunod. Wala namang bago na dyan. Dadagdagan na naman nila dyan yung sinasabi nilang diniliberan daw ng mali-malitang pera. Sino na naman ang magiging laman yan? Yun na namang mga aktibo sa impeachment ni Sara. Ang gusto talaga nila, Putin. Ang gusto nilang mangyari, yung mga aktibo sa impeachment ni Sara ay umatras na. Huwag nang isulong ang impeachment ni Sara. Yun ang gusto nilang mangyari dyan. Ano ito mga kabunyog? Malinaw na yan. Tingnan nyo naman ang mga binabanggit nilang mga taong diniliberan, Leila de Lima, Trillanes, Father Flavio Villanueva, dating Congresswoman Franz Castro ng Makabayan Black,
Raul Manuel, Arlene Brusas, Beatrix Luistro. Wala. Kung talagang totoo sila, nalaban sila sa korupsyon, ang banggitin nilang dinilibera nila yung totoong mga korap sa Kongreso. Bakit hindi nila mabanggit yung mga totoong korap sa Kongreso? O kasi yung mga totoong korap sa Kongreso, mga kasamahan din nila. Sino ba ang mga pinakakorap sa Kongreso? Ay di ba yung mga tao rin ni Duterte? O, kaya yan sa totoo lang. Kaya kahit anong sabi nito nila Pokis na mayroon na naman daw bago, wala naman yan. Wala namang naniniwala na dyan. Sila na lang ng mga DDS. May kinakalat lang ng mga DDS vloggers. O, Tama. tingnan nyo naman, pinapatawag ng ombudsman yung 18. Ilan lang yung pumunta doon sa ombudsman? Isa lang. O, kung talagang seryoso sila na labanan ang korupsyon, dapat yung 18 na yon na Malita Boys pupunta sa ombudsman. Ang ginawa nila, ang pumunta isa lang. O di wala. Ibig sabihin, hindi naman talaga sila interesado na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Kasi ang tinuturo naman nila, hindi naman talaga yung mga korrupt. Si Leila de Lima, korrupt ba yan? Si Trillanes, si Franz Castro, si Beatrix Luistro, ay ang layo. Hindi maniniwala sa kanila yan. Kaya sa ginagawang ito, nitong mga Malita Boys na ito, nahihiya ang Philippine Marines. Nahihiya ang AFP. Kaya nakiusap na, mga kabunyog, nakiusap na ang Philippine Marines, wag na silang gamitin. Si retired Colonel Ariel Querubin, ito maganda ang sinabi. Sabi niya sa tingin niya daw talaga diyan sa mga dating sundalo na yan. Ano yan? May gumagamit sa kanila. Ginagamit sila sa destabilisasyon. Galing na yan kay retired Colonel Ariel Querubin. Si retired Colonel Ariel Querubin ay respetadong dating miyembro ng Philippine Marines. Yan talagang nagsakripisyo yan sa Mindanao. Yan talagang lumaban yan sa mga kalaban ng gobyerno. Si retired Colonel Ariel Querubin. Talagang siya, dating Philippine Marines yan. At kahanga-hanga, karespe-respeto ang ginawa nila. Nung panahon ni Gloria Arroyo, nagrabe ang korupsyon. Yung grabe ang korupsyon ni Gloria, sa barracks ng Philippine Marines doon sa Fort Bonifacio, ang commanding general pa noon ng Philippine Marines, kung naaalala ko, si retired General Miranda. Ano yun? Tahimik lang na general yun. Siya ang commanding general ng Philippine Marines. Ngayon, dahil sa grabing korupsyon ni Gloria noon, yung mga Marines na nandun sa barracks, gusto na nilang mag-alsa laban sa gobyerno ni Gloria. Yan yung tinatawag na Marine standoff. Yun, kahanga-hanga yung mga Marines na yun. Sinaluduhan yun ng mamamayang Pilipino noon. Naalala nyo yun, mga kabunyog? Naalala nyo yun? Panahon ni Gloria, grabe ang mga korupsyon ni Gloria, kontrobersya, iskandalo. Sunod-sunod yun. Hello Garci, NBNCTE, yung mga korupsyon ni Gloria ng fertilizer scam. Sa sobrang galit ng mga tao noon, kahit ang mga AFP noon, at ang Philippine Marines, grabe na ang nila kay Gloria. Diyan naganap yung mga pag-aalsa ng mga sundalo ng Magdalo, yung sa Ukod Mutiny, yung sa Peninsula. Sila Alejano, sila Trillanes, sama pa rin na noon, matino pa noon si Nick Faldon. Yun, magkakasama pa sila noon. Pero may hiwalay noon. Yung mga Marines, doon mayroon silang barracks doon sa Fort Bonifacio. Sumama rin sila sa mga pag-aalsa. Sa katunayan, magmamarcha na sana doon yung mga Marines sa pangungunan nila. Sama yata sila Querubin noon. Yan, yung ginawa na yun ng Philippine Marines, kahanga-hanga yun, saludo sa kanila yun, ang mga tao noon. Kasi talagang makikita mo yung paninindigan nila. Yun ang totoong paninindigan laban sa korupsyon. Panahon ni Gloria, yung Marine standoff. Kasama doon sila General Miranda, sila Ariel Querubin. Kahanga-hanga pa ang imahe ng Marines noon. Pero itong ginagawa ngayon nila Baligod, nila Depensor, nila Pokis, dito sa mga Malita Boys na ito, hindi ito nagdadala ng magandang pangalan o prestihiyo sa Marines. Kaya pinapatigil na sa kanila ang paggamit ng 18 ex-Marines. Sabi nga ni Ariel Querubin, sabi niya, naawa nga ako sa kanila kasi nagagamit lang sila, yung 18 Malita Boys. Nagagamit lang, nakikita naman natin kung paano Ginagamit lang sila ng mga gustong mag-destabilize. Galing yan kay retired Colonel Ariel Querubin. Kailan niya yan sinabi? June 10, 2026. Kaya ito mga kabunyog? Tayo, saludo naman tayo sa mga Marines na talaga namang nagpapakita ng paninindigan. Lalo na nung panahon ni Gloria. Naaalala ko yun. Yung Marine standoff, yan ang tawag doon. Marine standoff. Kayo, mga kabunyog, naalala nyo ba yun? Si retired General Miranda pa ang commanding general noon, ang alam ko. Hindi ko malilimutan yung Hindi ko malilimutan yung apelyido ni Miranda kasi siya yung noon Siya yung commanding general. Commanding general. At si Querubin, kasama yan noon. Kaya lang hindi naman natuloy yung pagmarcha nila. Hindi natuloy yung pagmarcha nila. Pero nagpakita talaga sila ng paglaban noon sa mga korupsyon ni Gloria. Yun ang kahanga-hanga. Yan yung kahanga-hanga. Ang Marines noon, sasaluduhan mo nung panahon ni Gloria. Nung lumaban sila kay Gloria. Yan yung panahon nila Miranda, Querubin, sila Danilo Lim. Yan yung Pero ito ngayon, itong mga Malita Boys hindi. Napasama sila sa hindi maganda Nagpapagamit sila dito sa grupo ng mga Duterte. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ang
ang gusto nila Ariel Quirubin, i-preserve yung malinis na reputasyon at pangalan ng Marines. Kaya naglalabas ngayon ng kanyang obserbasyon itong si retired Colonel Ariel Quirubin. Ha? Tama yung kanyang observation na yan, ano, mga kabunyog mga kababayan. Ha? Okay, yan po ang ating naging topic ngayon dito sa ating Kape at Kwentuhan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright, salamat Attorney Enzo Recto mga absat. Pakinggan naman natin si Attorney Mel Santa Maria mga absat. May sinasabi siya tungkol sa impeachment ni Sara. Interview niya kanina lang. Wait, countdown muna tayo absat. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat.